What up mga solid subscribers, no? Okay guys, titingin tayo ng mga updates po sa sa ating P-pop community, no? So a very big shoutout po kay Jiro Pages, no? A very big shoutout po kay Jiro Pages, no? Kanya po ito mga papanoorin nating videos and napakarami nito guys, as in, no? Tingin tayo ng mga updates, no? Sobrang dami na talaga, no? So una natin papanoorin, I think guys, itong breaking news. Actually 4 days ago na po ito, no? And I'm sure guys, yung iba sa inyo is alam na po ito, no? Regarding sa news na ito, no? And sa mga hindi pa nakakaalam, tara, panoorin natin to, no? Sabayan niyo ako, panoorin natin. And syempre, baka meron tayong mga insights regarding dito, no? Sa balitang ito na ihahatid po na yung ni Jiro Pages, no? Sa kanyang YouTube channel. Subscribe kay Jiro Pages, no? Let's go, no? So, bago kasi muna ito, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell na rin para alam niyo pag ako'y nag-release ng bagong video, guys, no? So, and now, without further ado, let's all watch this. Okay, let's go. Check the mic and make sure it sound right, boys. If we're allowed to make a safe prediction about the future of P-pop, here's what we'll predict. L1Z Entertainment will become a music and entertainment behemoth in the upcoming years, rivaling huge players in the current Philippines music scene. That's a bet we're making, because we believe in SB19 and 1Z. They're investing on P-pop, and with that, we're certain of the industry's future. Now ito guys, sabihin ko sa inyo, no, maganda, gusto ko yung gantong klaseng atake, no. Since SB19, alam nila kung paano yung feeling na nagsimula sila sa baba, alam nila yung feeling na kung paano umangat, no. And syempre, ganito rin yung 1Z, no. Ang sarap magtaguyod ng isang company na alam mong sariling kamay nyo siya pinagsikapan, no. As in, parang ikaw mismo yung nagtanim, and then kayo rin mismo yung makikinabang sa bunga nito, and kayo rin mismo yung dugot pawis. Alam niyo, parang ito yung pinaka-trophy mo, no? Kasi bukod syempre sa SB19, itong 1Z Entertainment, guys, napaka-solid. Alam niyo naman, guys, na itong 1Z Entertainment is a company owned, syempre, no, ng ibang mga members po, or mostly ng SB19 talaga, guys, no? And mostly sa mga tao nakapaloob dito sa 1Z Entertainment is related po talaga sa every member po ng SB19, guys, no? As in, no? Kaya ayun yung maganda po, no? And ito yung nagustuhan ko, no? Syempre, alam niyo naman, ShowBT, that's a Korean company, no? Alam niyo yan. Tapos syempre, I don't know guys kung super sikat sila sa Korea, no? Pero syempre, Tatang Robin, di ba? Isa sa mga kilala talaga sa Korea, no? Talagang isa sa mga nag-ano mga talents po, no? Pero this time guys, no, talagang gusto nilang makapag-explore na kung kakayanin ba nila. Pero I think guys, kakayanin nila, no? Sobrang successful po na nangyari ngayon sa 1Z Entertainment, no? Sobrang ganda po na nangyari sa kanila, no? And I hope guys, supportahan natin yung 1Z Entertainment sa lahat ng projects nila, no? Sa bawat kilos, sa bawat kibot po ng 1Z Entertainment, guys, believe me, andyan po yung SB19, no? Andyan po talaga sila na lagi silang nai-involve sa kung ano mang decision ang gagawin nila, no? Alam natin yan, guys. Okay? Tingin pa tayo. Let's go. We know they're currently in the process of creating a P-pop girl group to be launched a few years from now. Yun, no? Ito maganda, no? Magkakaroon na rin sila ng girl group, no? Hindi ko naman sinasabi, guys, hindi ko sinasabi sa inyo na kaya sila gagawa ng girl group is para kalabanin po ibang mga P-pop groups like Beanie, Kaya, Yara, yung mga yan, guys. Hindi po ganun yun, guys. Tandaan nyo. Hindi po ganun yun, guys. Talagang normal lang po, syempre, pag may boy group, merong girl group. Kung meron ng basketball na panlalaki, merong basketball na pambabae. Kung merong boxing na panlalaki, meron din boxing na pambabae. Diba? Ganun yun, guys, no? Hindi po ibig sabihin na kaya sila nag-release ng ganyan is para kalabanin po yung mga girl group, no? Hindi po ganun yan. I'm sure, guys, may mag-iisip, ay, kaya magtatayo ng girl group or magagawa ng girl group tong 1Z Entertainment para kalabanin tong girl group na to, P-pop group, girl group na to, no? Ay, ako. May mga ganyan. Bahala kayo dyan. Basta ito, talagang gusto nilang makagawa ng ng mga talents for. Gusto nilang makadiscover pa ng talents, no? Syempre, hindi naman pwede guys na puro lalaki lang po palagi yung mga talento madidiscover nila. Paano kung yung meron mga girl group na gusto rin pong sumikat, gusto rin pong ma-hone yung talent nila, no, di ba? Syempre may mga ganun po yan, no? So syempre para maging fair or para sa lahat, sa pangkalahatan, no, kailangan all genders guys is talagang ma-involve dito, no? Kaya ayun, ayun yung ginagawa nila, no? Gusto nila lahat po ma-inspire, gusto nila na posible, no? Ang maganda lang dito guys is syempre andyan po yung SB19, no? Syempre for me, this is just my own opinion, yung itatayo nilang
or may i-establish nilang girl group, kung ano man ito darating, no, nakadikit na po yung pangalan ng SB19 dyan, no. Nakadikit na po yan, no? Since SB19 is from 1Z Entertainment, matik yan guys, pag nagtayo ng girl group po, talagang nakadikit na po yung pangalan ng SB19. Hindi ko sinasabing guys na yung SB19 ando sa pangalan ng girl group, ha? Hindi, kumbaga kahit saan kayo magpunta, nakatatak na po yung image ng SB19 din, okay, no? So, pero syempre hindi sila gagawa ng isang music na sobrang similar ng SB19, no? Syempre gagawa sila ng something na kakaiba, di ba? Ganun naman ng SB19, and ganun din po ang 1Z Entertainment, I think, dahil nakuha nila yung work ethic ng ating Mahalima. Hey, we get to see them take one step forward in their P-pop endeavors. During Pablo's Una Tour event today, the dance group W3 announced that they are now officially SB19's dancers. Oh, W3, okay. Wow. Shout out W3. The dance group will now be technically the first batch of talents under the SB19's entertainment agency. Like so many fans, we believe that they deserve this new milestone. W3 was formerly known as the Scouts. The group have performed as SB19's backup dancers for a while now. Okay, so sila pala yun, nag-perform din dito sa Moonlight, no? Okay, some familiar faces yata dito, no? Joining them in the group and solo events. In fact, W3 dancers have been part of the Gainto, Moonlight, and Kalakal MV. And know this too, the group have taken part as well with SB19's latest musical production for McDo Philippines advertisement. This is awesome. We're happy to welcome... Siyempre, hindi pwedeng mawala guys, no? This is a director niyan, choreographer, director, si Sir J, no? Sir J, no? Roncesvalles, no? Ano yan? Sir J Roncesvalles, or formerly known as the choreographer of XB Jensen. Let's go. W3 under the 1Z Entertainment family. Looking forward to seeing them in more of SB19's future projects. 18 and P-pop fans, SB19 members are now moving and setting up the stage for bigger days ahead of P-pop. Let's keep this energy going. Stay connected, like and subscribe. Okay, so ayun po yung update natin guys. So excited na ako ma-meet talaga eh, no? Or makilala po yung girl group na i-introduce sa atin ng 1Z Entertainment, no? Sobrang excited na ako, ano. So ano kaya yung pinaka nakaka-excite dyan guys, kung paano nila ipapakilala yung sarili nila, no? Siyempre, ayun yung pinaka naka-pressure sa lahat eh, yung papasok ka na sa mundong to, no, na wala ka pang masyadong, hindi naman sa walang kaalam-alam, kumbaga parang fresh start, no? Diba? Ayun yung pinakamahirap sa lahat eh, yung kung paano mo sisimulan, no? Pero para sa akin, mas mahirap din is kung paano mo siya i-maintain, no? Paano mo siya i-maintain. Yun yung pinakamahirap sa lahat, no? Para sa akin, that's just my own opinion, no? Mahirap mag-umpisa, pero pinakamahirap lahat din kung paano ka magiging consistent all throughout, no? Kasi doon malalaman kung talagang gusto mo yung ginagawa mo, no? So, punta mo tayo doon, no? Sa kung paano nila introduce sa sarili nila, no? So, yun. Kailangan nila ma-introduce yung sarili nila na with a bang talaga. As in, no? With a bang talaga. Yung tipong panggulat. And then, ay, grabe. Yung kailangan maganda yung impression sa kanila ng tao, no? Kasi usually yung ganyan yung first impression ng tao. Uy, ang galing naman na itong mga to. Supportahan ko to all throughout, no? So, kailangan yung first impression, kunyari, solid. Kunyari, dalawa lang yan, guys. Dalawa lang yan, no? Pag na-entertain yung tao, siyempre, kunyari, sa unang labas po nila is solid na talaga. As in, nagandahan yung mga tao. Sobrang music video, sobrang ganda. Choreography, boses, napakaganda. Yung quality, lahat guys, sobrang ganda, no? Kailangan ma-maintain mo yan sa mga susunod na performance nyo, susunod na kanta nyo, di ba? Kailangan ma-maintain mo yan. And kunyari lang guys, itong next scenario, kunyari lang, if ever man na ang mangyari is hindi maganda yung first impression sa kanila, kailangan nila bumawi sa mga susunod, no? Kailangan nila bumawi, no? Which is, ganun po ang nangyari sa ating Mahalima, no? Ganun po ang nangyari sa ating Mahalima, no? Di ba alam nyo na, ang dami nilang ginawang kanta before, bago lumabas yung Go Up, guys, alam niyan, bago lumabas yung Go Up, no? Ang dami nilang ginawa na kanta, and then bumawi sila, nag-improve, and then yun, biglang yung Go Up, yun na. Doon na, nagsimula ang lahat. So, ganun lang. Wala namang nakukuha sa madali, lahat yan pinaghihirapan. Ganun lang yan, lahat yan pinaghihirapan. So, kaya yan. So, lang, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring that notification bell na rin para alam nyo pag okay na isang bagong video. So, this is Point of It signing out. Peace. Let's see.